Lola, gising po kayo. Lola, Lola. Dahil nalagyan na ng gamot, magiging maayos na siguro ang lahat. Malalim na ang gabi at naghihintay pang lola ko sa bahay. Kailangan ko nang bumalik. Chairwoman Jiang? Chairwoman Jiang? Chairwoman Jiang? Nakagat po ba kayo ng ahas? Hindi sinasadyang nakagat ako ng ahas. Pero may naglagay na sa akin ng gamot. Nawala na ang lason. Buti naman kung ganon. Chairwoman Jiang, sa susunod na pagbisita para sa obserbasyon, iba na lang po ang papuntahin niyo. Kayo, ang chairperson ng Longsheng Group, kung may mangyaring masama sa inyo, anong gagawin natin? Napakaswerte natin sa pagkakataong ito. Chairwoman Jiang, nasaan na po ang taong nagbigay sa inyo ng halamang gamot? Pagkagising ko, wala na siya rito. Sa tingin ko, taga Shiushi Village ang taong iyon. Kayo, bilisan niyong alamin ang tungkol sa kanya. Kailangan natin siyang bigyan ng malaking pabuya. Masusunod po. Kayong mga tauhan, pabilisin ang pagdating ng helicopter para sa rescue. Napakagaling dahil dito, gaganda na agad ang lagay ni Lola. Ibalik niyo sa akin. Ayaw namin. Ayaw naming ibigay. Nagmamakaawa ko sa inyo. Ibalik niyo na sa akin. Kailangan ni Lola ang mga halamang gamot na iyan. Hinding-hindi namin ibibigay sa iyo. Ibalik niyo sa akin. Ibalik niyo iyan. Nandito na si Guoguo? Lola, nakakuha po ako ng maraming halamang gamot. Pag gumaling na po kayo kapag nakain niyo na to. Humiga muna po kayo. Ipagluluto po kita ng pagkain. Humihina na ang katawan ko. Napakabata pa ni Guoguo. Paano na siya mag-isa sa buhay? Lola, hindi na po ba ako gusto ni na tatay at nanay? Huwag kang makikinig sa iba. Mga sabi-sabi lang yon. Ang tatay at nanay mo, mahal na mahal si Guoguo. Pero bakit po? Hindi sila bumabalik para bisitahin ako. Sina Dapang at ang tatay at nanay ni Xiaohu, dinadalaw sila. Pero ako... Ang tatay at nanay mo po, gusto lang nilang mag-ipon ng mas maraming pera bago umuwi. Pagdating ng oras na yon, bibilhan nila si Guoguo ng napakaraming laruan. Ayoko po ng laruan. Gusto lang ni Guoguo na makasama sina tatay at nanay. Guoguo, miss na miss mo na ba si nanay mo? Alam ni Lola ang address ni nanay. Nandyan lang yon sa loob ng drawer. Sasama si Lola sa'yo para hanapin si nanay, okay? Hindi po pwede. Sabi po ng doktor, hindi po pwedeng gumala si Lola. Mananatili si Guoguo dito para samahan si Lola. Gusto kong laging kasama si Lola. Ang katawang ito, hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin. Guoguo, tandaan mo, kahit anong mangyari kay Lola, lagi akong nasa tabi ni Guoguo, babantayan kita.
Lola, gising po! Ipinagluto po kayo ni Guguwo ng lugaw. Lola, gising, Lola! Gising na po, Lola! 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 Bumangon na po kayo at kausapin si Guguwo. Lola, gising na po! Ipinagluto po kayo ni Guguwo ng lugaw. Lola, Lola! 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 Lola, handa na po ang pagkain. Sabay na pong kumain si Guguwo at kayo. Ayos lang po ba? Guo-guo. Wala na po diyan ang lola mo. Nandito siya. Ito na po ba ang lola ko? Guo-guo, alam mo ba kung nasaan ang tatay at nanay mo? Mula ngayon, kailangan mo nang tumira kasama ang mga magulang mo. Guguo. Alam ni Lola ang address ng mama mo. Nasa drawer lang iyon. Lola, isasama ka ni Guguwo sa paghahanap kay Mama. Hindi na tayo maghihiwalay pa muli. Uncle, maaari po bang patingin? Ito po ba ang subdivision na nakasulat sa papel? Marami pa po akong tinanungan bago ko nahanap ang lugar na ito. Dito nga iyon. Sino ba ang hinahanap mo? Hinahanap ko po ang mama ko. Mama? Mama. Mama? Anak, nag-enjoy ka ba sa paglalaro ngayong araw? Opo. Itong batang ito, kung bumili ng merienda, lagi pang pumipili ng pinakamahal. Gastos lang para sa anak natin, ayaw mo pa ba? Ipinagluto ka ni mama ng paborito mong sweet and sour pork ribs. Yay! Makakakain ako ng pork ribs. Mama. Guwo-guwo. Anong ginagawa mo rito? Ito na ba yung batang anak mo sa dati mong asawa? Hindi po ako basta bata lang. Ang pangalan ko ay Guguwo. Wala akong pakialam sa pangalan mo. Dahil sumama ka na sa tatay mo, huwag mo nang gambalain ang mama mo. Sige na, alis na, lumayas ka na agad. Anong ginagawa mo? Guwo-guwo. Bakit ka nanditong mag-isa? Nasaan ang tatay at lola mo? Wala na po si Lola at hindi ko po alam kung nasaan si Papa. Teka lang, anong ibig niyang sabihin? Huwag mong sabing balak niyang makiuso at tumira rito. Sinasabi ko sa iyo, hindi maaari. Palayasin mo na siya ngayon din. Magdidilim na po ang langit at isa lang siyang bata. Saan mo naman siya gustong papuntahin? Ganto na lang, bukas na bukas din ay pasusunduin ko siya sa tatay niya. Ayos ba? Mas magiging malaking problema lang kapag nawala siya. Sige na, sige na. Ngayong gabi lang siya dito at dapat makaalis na siya bukas. Halika rito. Napaka-perwisyo naman ito. Tatay, tingnan niyo po ang ginawa kong maliit na kotse. Galing naman ng anak ko. Kain na po, guwa-guwa-guwa-guwo. Kain na tayo. Halika na, kain na. May masarap na ulam tayo. Sandali. Bakit siya sasabay sa ating kumain? Kakarating lang yan mula sa probinsya at hindi natin alam kung gaano karami ang mikrobyo sa katawan niya. Kung ganoon ay paliliguan ko muna siya. Anong akala niya sa sarili niya? Espesyal na tao. Gusto mo pa kaming maghintay sa kanya? Pero, Ayos lang po, nanay. Huwag ka ng buntong hininga, parang itinataboy mo lang ang swerte natin. Sinasabi ko sa inyo, ang grupo natin ay makikipagtulungan na kay Longsheng Group. si Longsheng Group? Ang tagapagtatag na ang pangalan ay Jiang Dongmei? Si President Jiang Iyon na may 10 bilyong dolyar na halaga at siya ang pinakamayaman sa Jiangcheng ngayon. Kahit na sino na nagkaroon ng koneksyon sa kumpanya nila ay tiyak na yayaman ng husto.
Ang grupo nila ay ibinigay sa ating kumpanya ang proyekto ng pagpapaunlad sa probinsya. Sasabihin ko sa inyo, ang ating pamilya ay tila nanalo na sa loto. Haha! Napakagandang balita niyan. Asawa ko, heto ang karne mo. Nay, gusto ko rin po niyan. Oo, bibigyan din kita, anak ko. Kain ka rin ng karne. Salamat po, nanay. Anak, masarap ba ang pagkain? Masarap po. Mula ngayon, basta makikinig ka lang ng mabuti sa akin, gaganda pa ang buhay nyo. At isa pa, bukas na bukas din ay dapat paalisin na ang batang babaeng ito. Alam ko. Akala mo ba, gusto ko siyang manatili rito. Wala lang talaga akong magawa sa ngayon. Lola, kain na po tayo. Sandali lang. Anong ibig sabihin nito? Ano to? Lola ko po to. Aba, mahusay. Talagang nagdala ka pa ng abo ng patay dito sa bahay namin. Napakalas sa malas. Kasalanan mo itong lahat. Sabi ko na wag mo siyang papuntahin, pero ipinilit mo pa rin. Ay, nako. Malay ko ba? Anong bang nangyayari sa batang ito? Bakit mo dinala ang abo ng lola mo rito sa bahay? Dami mo pang sinasabi. Itapon nyo na yan sa labas. Wag po, wag itapon. Lola ko po iyan. Huwag itapon. Kung hindi mo itatapon, ako mismo ang gagawa. Wag po, lola ko po yan. Ibigay mo sa akin. Lola ko. Akin na to. Lola, lola ko po. Lola. Walang hiya kang bata. Iyan ang napapala mo sa pagdadala ng malas sa bahay namin. Bilis, lumayas na kayo. Paano naman siya? Liu Fang, anong ibig mong sabihin? Ngayon, mamili ka. Alin man sa lumayas siya. O kayong dalawa ang sabay na lalayas dito. Ano kasi? Umalis ka na rito. Mama? Guwo-guwo. Ito ang address ng papa mo. Puntahan mo siya mag-isa. Naiintindihan mo ba? Mama, ayaw mo na ba talaga kay Guo-Guo? Huwag mo po akong iwan. Magiging mabait na po si Guo-Guo. Tutulong po si Guo-Guo sa gawaing bahay. Umalis ka na. Hanapin mo ang papa mo. Mama? Mama ko? Lola? Lola ko? Lola? Ang nagligtas sa akin ay isang bata lang pala. Napaka-cute pa naman niya. Gogo ang pangalan niya, tama? Opo. Kaso nga lang, noong nahanap namin ang bahay nila, wala na po ang lola niya. Nabalitaan ko na, pumunta siya ngayon nang mag-isa sa lungsod para hanapin ang pamilya niya. Bata pa siya at mag-isang pumasok ng lungsod. Paano kung may mangyari sa kanyang masama? Anong gagawin natin? Magdagdag pa ng mga tauhan? Siguraduhin ninyong mahahanap ang batang iyon. Masusunod po. Lola? 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 Anong kailangan mo? Doon ka mamalimos sa malayo. Uncle, hindi po ako namamalimos. Gusto ko po sanang bumili. Niloloko mo ba ako sa bariyang ito? Alis na, layas. Huwag kang istorbo sa negosyo ko. Umalis ka na.
hindi masarap. Itapon mo na kung hindi masarap. Bumili na lang tayo ng masarap. Sige. Wala rin bang may gusto sa'yo? Junsun? Junsun? Junsun. O anak, bakit ka napunta rito? Naku, pinag-alala mo nang husto si Mami. Pag-uwi natin, lulutuan kita ng karne. Huwag ka nang tatakbo kung saan-saan. Siguro lang talaga ang walang nagmamahalan. Tatay, nasaan ka na ba? Paumanhin po. Alam niyo po ba kung nasaan ang tatay ko? Sino ba ang tatay mo? Si Lindahay. Si Lindahay ba ang tatay mo? Lindahay? May naghahanap sa iyo. Papunta na. May batang naghahanap sa iyo. Guwa-guwa? Tatay. Guwa-guwa. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Wala na po si Lola at ayaw na rin po sa akin ni Nanay. Wala nang bahay si Guwo-Guwo. Ibig sabihin, ang nanay ko. Guwa-guwa, may kailangan lang asikasuhin si tatay. Kailangan ko munang lumabas. Dito ka lang muna maghintay. Pagbalik ko. Pasensya na po. Medyo nahuli ako. Sabi ni Tita Jang, kahit hiwalay ka na sa asawa, mabait at tapat ka naman daw na tao, kaya pumayag akong makipagkilala sa iyo. Pero wala ka namang anak, di ba? Dahil kung may anak ka, siguradong hindi pwede ang sa atin. Huwag kang mag-alala, wala. Wala akong anak. Ayaw na rin sa akin ni Tatay. Sa gabal lang si Guwo-Guwo. Bakit ka sumunod dito? Lindahay, hindi ba sabi mo wala kang anak? Sino ang batang ito? Hindi ko. Hindi ko alam. Hindi ko siya anak. Hindi mo anak? Eh bakit kanya sinusundan? Bata, tinatanong kita, ano mo siya? Bata, tatanungin kita, ano mo ba ang taong iyan? Gusto ko po sana na itong uncle na ito ang magdala sa akin para hanapin si Papa. Kinabahan ako doon. Lindahay, alam mo naman na parehong nagtatrabaho sa Longsheng Group ang mga magulang ko. Sa sitwasyon nating ito, maswerte ka na dahil pinayagan kitang makasama ako. Kaya kung magsasama ka pa ng isang bata, Huwag kang mag-alala. Ihahatid ko lang muna siya sa tatay niya. Guwa-guwa, hindi ba't sinabi ko sa iyong maghintay ka lang sa akin? Bakit ka sumunod dito? Muntik mo nang masira ang mahalagang plano ko. Papa, wala na po si Lola at ayaw na rin sa akin ni Mama. Pwede po bang sumama na lang si Guwo sa'yo, ha? Papa, pakiusap po. Papa, nagmamakaawa po ako. Oh, guwa-guwa, magpakabait ka. Sumama ka kay Papa.
Pupuntahan ba natin si Mama? Linda, hi. Anong ginagawa mo rito? Liu Fang, tungkol sa anak na ito. Pananagutan mo ba siya o hindi? Bitiwan mo ako. Nandito tayo sa publikong lugar. Hindi magandang tingnan na hinahawakan mo ako ng ganyan. Bakit? Alam mo na pala ang ibig sabihin ng hiya ngayon? Nung tinalikuran mo ang iyong anak? Nung iniwan mo ang bata, bakit hindi mo naisip ang hiya? Kailan ko pa tinalikuran ang sarili kong anak? Guo-guo, anong pinagsasabi mo sa papa mo? Hindi ko po. Bakit ka nagtatanong sa kanya? Nagpunta rito ang bata mula sa malayo para hanapin ka. Pero bakit mo siya pinalayas? Anong pinalayas ang sinasabi mo? Bahay ko ito, hindi niya bahay. Tsaka isa pa, pinapahanap ko sa kanya ang tatay niya. Anong masama doon? Ang kustudiya ng bata ay nasa iyo naman talaga. Bakit mo ipapaako sa akin? Huwag kang gumawa ng kwento. Inalagaan lang siya ng nanay ko dahil bata pa siya. Naawa siya, kaya pumayag siyang alagaan muna ang bata. Ikaw na ina niya, kung may kaunti ka pang konsensya, hindi sana nahirapan ng ganoon ang nanay ko. Ano po ang nangyayari rito? Ang batang ito, pumunta rito kagabi para hanapin ang nanay niya. Pero may bago ng pamilya ang nanay niya, di ba? Kaya pinalayas siya nito sa kalagitnaan ng gabi. Nakakaawa naman. Anong klasing ina siya? Eh ikaw, inalagaan mo ba siya sa loob ng maraming taon? Lahat naman iyon ay nanay mo ang gumawa. Ngayong wala na ang nanay mo at wala nang mag-aalaga sa batang ito. Naghahanap ka ngayon ng sasalo sa kanya, di ba? Sinisisi mo pa ako. Kung ayaw mong magkaanak, sana hindi ka na lang nanganak. Kung magaling ka talaga, isubsod mo uli siya sa tiyan mo. Ang kapal din ng mukha mong sabihin iyan. Talaga namang ayaw kong manganak. Ngayong wala nang mag-aalaga sa kanya, balak mo siyang ipasa sa akin? Sino ang nagpasa sa iyo? Nagpunta si Guo-Guo dito sa lungsod para talaga hanapin ka. Guo-Guo, nandito ka para hanapin ang mama mo, di ba? Guo-Guo, gusto mong sumama sa mama mo, di ba? Guguo, maliwanag naman na pumunta ka rito para hanapin ang papa mo. Hindi ba? Magsalita ka. Guo-Guo, ngayong walang permanenteng tirahan si Papa, mas mabuti pang sumama ka na lang sa mama mo. Guguo, alam mo naman na, may kapatid kang lalaki sa bahay ni mama. Ayaw mo namang maging pabigat kay mama, di ba? Guo-Guo, ang pinakamalaking hiling ng lola mo ay ang makita ang iyong papa na magkaroon ng sariling pamilya. Inalagaan ka ni lola ng napakatagal. Hindi ka naman siguro ganoon kawalang hiya. Halika rito. Sabihin mo sa harap nilang lahat, sabihin mong pumunta ka rito para sa mama mo, tama ba? Halika na. Hindi ko po alam. Linda, hi. Ginagawa mo pa talagang dahilan ang mga wala na? Huwag mong laging binabanggit ang mga wala na. Nanay ko yun. Kung may konsensya ka pa, damdamin mo ito ng maayos at itanong mo sa sarili mo, simula nang isilang at lumaki ang bata, inalagaan mo ba siya kahit isang araw lang? Dapat lang na ang nanay mo ang nag-alaga. Noong una pa lang sabi ko ayaw ko pang magkaanak, pero ipinilit ng nanay mo. Ngayong wala na ang nanay mo, para lang gumaan ang buhay mo, at matapos na ang lahat, itutuloy mo ang panunumbat sa akin. Hinding-hindi mangyayari yan. Mama, parang awa niyo na wag niyo na pong sabihan ng masama si Lola. Wag na po si Lola. Ayaw rin palang panagutan ng tatay ang anak? Kapag naghiwalay ang magulang, ang anak ay nagiging pabigat na lang. Napakasakit naman ito. Linda, hi. Wala kang kwentang tao. Pinagsisisihan kong nagpakasal ako sa iyo. President Jiang, nagtanong-tanong na po kami sa punong barangay ng Xiushui Village. Pumunta po ang bata sa syudad para hanapin ang kanyang ina at ang address na binigay ay ito nga po. Ala, anong pinag-aawayan nila doon? Mukhang mag-asawa po sila. Pinagtatalunan ang karapatan sa pag-aalaga sa bata. Nag-aaway sila ng ganyan sa harap ng bata? Talagang hindi tama iyan. Oh, siya nga pala. Yung mga regalo para sa pamilya ni Guo-Guo, kumusta na? Huwag po kayong mag-alala, paparating na po ang mga regalo. Sige, mabuti naman. Halika na, umalis na tayo. Sige po. Mama, talaga bang ayaw mo na kay Guo-Guo? Huwag po ninyong itapon si Guo-Guo. Susunod po si Guo-Guo sa inyo. Manahimik ka, panggulo ka lang sa buhay. Puro ka lang abala sa akin. Pumunta ka sa tatay mo. Papa, isama mo na po si Guo-Guo. Marunong na po si Guo-Guo magluto. Marunong na maglaba. Lahat po kaya kong gawin, hindi po magiging palamunin si Guo-Guo. Lumayo ka nga. Anong gagawin ko sa galing mong magtrabaho? Kung bitbit ko ang isang pabigat na gaya mo, paano pa ako makakahanap ng bagong karelasyon? Isipin mo naman ako, pwede ba? Huwag kang maging makasarili. Sinasabi ko sa iyo, iiwan ko si Guo-Guo dito ngayon? Bahala ka na kung aalagaan mo siya. O hindi. Hoy, huwag kang aalis. Akala mo ba ganoon lang kadaling iwan siya rito? Gusto mong ipasa sa akin ang responsibilidad para makapagsaya ka mag-isa.
Sinasabi ko sa'yo, huwag kang umasa. Ilang taon na ang lumipas, oras na para pamilya niyo naman ang mag-alaga sa kanya. Bitawan mo ako. Kapag hindi mo ako binitawan, makikita mo ang hinahanap mo. Ilayo niyo siya. Ilayo niyo siya sa akin. Kunin niyo siya. Bitawan mo nga ako. Parang awa niyo na. Huwag na kayong mag-away. Itigil niyo na po ito. Sandali lang. Lindahay, ang lakas ng loob mong saktan ang asawa ko. Walang hiya ka? Parurusahan kita. Papagbayarin kita. Papa, Guo-guo? Hala, Tumigil kayo. Bitaw, iwan mo ang bata. Sino ka ba sa tingin mo? President Jiang, Hala, mahal. Okay ka lang ba, mahal? Hindi ba nasaktan ang bata? Sino ba kayo? Anong karapatan yung saktan ng asawa ko? Hemp. Noong nadapa ang asawa mo sa sahig, sobra ang pag-aalala mo, pero kanina nang saktan niya ang anak mo, hinayaan mo lang siya. Anong klaseng ina ka ba? Kahit ang mababangis na hayop, hindi sinasaktan ang sariling anak, hindi mo deserve maging ina. tama. Masahol ka pa sa hayop. Saan ba galing ang matandang ito? Masyado kang pakialamera. Gusto mo na bang mawala? Anong pakialamera? Kitang-kita ng lahat ang nangyayari dito. Ang babaeng ito na si Liu Fang, nanganak pero hindi nag-alaga. Masahol ka pa sa hayop. Ako masahol pa sa hayop? Dinala mo siya rito ngayon, kaya responsibilidad mo siya. Bakit ka pa nagwawala? May gana ka pang lumaban? Gusto mo talagang saktan ako, ha? Papa, Mama, wag na po kayong mag-away. Aalis na po si Guo-Guo. Lalayo na ng gusto si Guo-Guo. 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 Guwo-guwo. Bilis. Bilis, ihanda mo ang kotse. Opo. Guo-guo, ayos ka lang ba? Bata ka talaga. Bakit ka ba kung saan-saan pumupunta? Papa, Mama, sorry po. Wag na po kayong mag-away. Tabi mo na kayo. Napakabait na bata. Tapos tatabuyin lang ng mga magulang. Wala akong anak. Kung naging anak sana kita, napakaganda sana. Anak, gising ka na pala. May masakit ba sa iyo? Doon sa bundok, iniligtas mo si Lola. Nakalimutan mo na ba? Sa iyo ito, hindi ba? Papa, Guo-guo. Lola, sabi po ni Papa at Mama, uuwi sila para samahan ako sa birthday ko. Bakit wala pa rin sila? Kung wala sila, nandito si Lola. Mahal na mahal si Guo-guo ni Lola. Si Lola ang kasama mo. Lola, Anak, mahal ka ni Lola. Mahal na mahal ka ni Lola. Halika, isuot ito ni Lola sa'yo. Guo-guo, huwag kang matakot, iniligtas mo si Lola, kaya simula ngayon, si Lola ang magtatanggol sa iyo, aalagaan kita. Lola. Lola, huwag niyo pong iiwan si Guo-Guo. Hindi iiwan ni Lola si Guo-guo. Sasama ako sa iyo habang buhay. Lola? Lola, may tumatawag po sa inyo. Sasagutin lang ni Lola ang tawag. Sandali lang ito ha. Opo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Paano ba nangyari ang ganitong bagay?
Kung hindi mo lang dinala rito si Guoguo, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Sino ang mag-aalaga kung habang buhay siyang masaktan? Kung sino ang gustong mag-alaga, sila na ang bahala basta ako ayoko na. Guoguo? Anak, hindi iyon ang ibig sabihin ni Papa. Papa, hindi po paralisado si Guoguo. Hindi po ako magiging pabigat sa inyo. Mabuting bata si Guoguo. Alam ni Papa na matalino ka. Pero pumunta lang si Papa rito. Nag-leave lang ako ng kalahating araw, kaya kailangan ko na talagang umuwi. Papa, aalis na po ba kayo? Guoguo, kailangan na ring umuwi ni Mama para magluto. Magpakabait ka rito sa ospital, ha? Sandali lang. Saan kayo pupunta? Ang bill sa ospital at bayad sa paggamot ng bata ay hindi pa ninyo nababayaran. Ang mahal naman. Nagnanakaw ba ang ospital nyo? Ganyan talaga ang presyo ng mga gamot mula sa ibang bansa. Sino ang may sabi na gumamit kayo ng ganoon? Nagtanong ba kayo sa amin bago nyo ginamit yon? Nang dalhin dito ang anak nyo, nawala na siya ng malay. Alangan namang maghintay lang kami at hindi gamutin? Huwag kang ang manakot dyan. Tingnan nyo ang batang ito. Maayos na maayos siya. Masigla siya. Hindi niya kailangan ng anumang gamot. Ganyan ang kalagayan niya. Paano hindi siya nangangailangan ng tulong? Anong maayos sa kanya? Tingnan nyo ang putla niya at kailangan pa niyang ituloy ang gamutan. Anak ko ito, kaya alam ko ang ginagawa ko. Guo-guo, sabihin mo sa kanila, kailangan mo pa ba ng gamot? Tita, maayos na po ang pakiramdam ko. Anak, tingnan mo ang noo mo. Pawis na pawis. Siguradong hirap na hirap ka na. Teka lang. Bata pa iyan. Wala pa siyang alam kaya huwag mo siyang diktahan. Sinong nandidikta sa kanya? Kung hindi kayo naniniwala, dalhin niyo siya para magpa-check-up. Anong check-up? Naghahanap lang kayo ng paraan para makahingi uli ng pera sa amin, di ba? Tama, ayos lang ang bata. Bakit pa kailangan magpa-check-up? Oh, hindi mo ba gustong patunayan? Sige. Guoguo, ikaw, gumawa ka ng 100 frog jump para mapatunayan na ayos ka lang. Papa ko. Anong sabi mo? Hindi mo ba narinig ang papa mo? Ganyan na ang kalagayan ng bata. Bakit niyo pa siya pinapag-frog jump? Oo nga. Tingnan niyo ang bata. Napakaputla na niya. Hindi na niya kaya ang ganyang hirap. Hoy, anak namin ito. Wala kayong pakialam. Pinatutunayan lang namin sa ospital na ito. Papatunayan namin ngayon din. Sige na. Huwag hindi pwedeng tumalon ang bata. Kawawa naman ang batang yan. Oo nga. Sa totoo lang. Anak ba talaga nila iyan? Tigil na sa pagtalon, bata. Sige pa, tumalon ka pa. Huwag kang titigil. Anong ginagawa niyo? Hindi pa magaling ang bata. Hihingi pa rin ba kayo ng pera sa amin? Ang pera ay para sa ospital. Hindi iyon para sa akin. Hindi ako ang nagpapasya roon. Gusto niyo pa ng pera, ha? Ituloy ang pagtalon. Bata, ayos ka lang ba? Sinong nagsabing huminto ka? Magpatuloy ka sa pagtalon. Tatay, nanay, hindi ko na po kaya. Anong hindi kaya? Tumalon ka na. Anong klaseng mga magulang kayo? Kahit ang hayop, hindi sasaktan ang sariling anak. Hindi niyo ba naririnig na nasasaktan na ang bata? Anak ko siya, kaya alam ko, simula pa noong bata ang batang ito, mahilig na siyang magsinungaling. Siguradong nagkukunwari lang siya. Sinasadya mo bang ipahiya ang tatay mo sa harap ng ibang tao? Tama, napakasama mong bata. Kapag hindi ka tumalon, huwag mo na akong tawaging nanay. Nanay, patawad po. Itutuloy ko na ang pagtalon. Bata, huwag ka nang tumalon. Ayos lang po, tita. Kaya ko pa pong tumalon. Kapag hindi mo natapos ang 100, huwag kang hihinto. Magbilang ka ng mag-isa. 2, 3, 4. Paano niyo ito natatagalang gawin? Hindi ba't ikaw ang nagtulak sa akin na patunayan ito? Kung ang batang ito ay may mangyaring masama sa ospital na ito, mananagot din kayo. Tama na. Pupuntahan ko na ang direktor ng ospital. Ayos na ba? Bilisan mo. Kapag dumating na ang direktor, doon lang kami hihinto. Ang ganitong klase ng tao ay dapat tinatakot. Guo-guo, magtiis ka pa ng kaunti. Guo-guo? Anong ginagawa mo? Guo-guo, bumangon ka dyan!
Wala pa pong 100. Anong 100? Anong ginagawa mo sa sarili mo? Ang mga magulang ng batang iyan ayaw magbayad ng bayarin sa ospital, kaya pinagawa ang bata ng frog jump para patunayan na wala siyang sakit. Ano? Kayong dalawa, hindi kayo karapat-dapat maging ama at lalong hindi dapat maging ina. Sige, ang bayad sa ospital na ito, kung hindi nyo babayaran, ako ang magbabayad. At ang batang ito, kung ayaw nyo sa kanya, ako na ang mag-aalaga sa kanya. Kung ayaw nyo sa batang ito, ako ang kukuha. Kung sinasabi mong bubuhayin mo si Guoguo, Sino ka ba talaga? Magpapakita ka ng ganitong kabutihan at bubuhay ng anak ng ibang tao? wala kang pakialam doon. Sabi mo ay aalagaan mo si Guoguo? Siguraduhin mong hindi ka magbabago ng isip. Maraming tao rito ang nakarinig sa sinabi mo. Hindi ako katulad ninyo. Ang mga katulad nyo ay walang karapatang magpalaki kay Guoguo. Basta't handa kang alagaan si Guoguo, baliwala lang kahit murahin mo pa ako. Pero dapat gumawa tayo ng kasulatan. Baka mamaya ayaw mo na siyang alagaan at ibalik mo pa siya sa amin. Huwag kang mag-alala, Guoguo. Dadalhin ka ni Lola sa mas magandang buhay. Hindi po ba kayo naaabala sa akin? Hindi po ba ako labis na pasanin? Hindi niyo po ba ako palalayasin? Paano naman mangyayari iyon? Mahal na mahal ka ni Lola. Ang gusto lang ni Lola ay magkaroon ng apong katulad mo. Magluluto po ako at maglalaba para sa inyo. Lahat po ng trabaho ay gagawin ko. Hindi lang po kakain si Guoguo nang walang ginagawa. Nako, hindi hahayaan ni Lola na magtrabaho si Guoguo. Maraming magagandang araw ang naghihintay kay Guoguo. Laging sasamahan ni Lola ang gaya mo, ayos ba? Guoguo, tandaan mo ito. Ano man ang mangyari kay Lola sa hinaharap, lagi lang nasa tabi mo si Lola at babantayan si Guoguo. Lola, bumalik ka po ba para samahan ako si Guoguo? Nako anak ko, Halika rito. Pumirma po kayo sa bahaging ito, lagyan niyo rin po ng tatak ng daliri, at pagkatapos nito, sa inyo na si Guoguo. Huwag kang pipirma! Huwag pipirma! Ano bang ginagawa mo? Hindi nyo maaaring ibigay ang bata sa kanya. Hindi dapat mapunta sa kanya ang batang ito. Nababaliw ka na ba? Ano bang ginagawa mo? Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Naisip ko na. Ang batang ito ay dapat pa ring manatili sa kanyang ina. Kaya isasama na natin itong si Guoguo. Ay, ito. Talaga bang naging mabuti ka na? Gusto mo bang bawiin ko ang bata? Ako. Ito, ang anak ko. Sabi niya, gusto niya ng kalaro. Dati hindi ko kinuha si Guoguo dahil baka magalit ang asawa ko. Pero dahil dito, isasama na lang namin si Guoguo pa uwi. Guoguo, gusto mo bang makasama ang mama mo mula ngayon? Guoguo, gusto mo bang sumama sa iyong mama? Gusto ko pong sumama kay Mama. Sige, sumama ka na muna sa kanya. At kapag may oras na si Lola, bibisitahin kita, ayos ba? Opo. Sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo naging mabuti ang pagtrato kay Guoguo, gagawin ko ang lahat para hindi rin maging maayos ang buhay ninyo. Anak ko si Guoguo, sasaktan ko ba siya? Sige na, ilalabas na muna namin si Guoguo ng ospital. Tara. Anong ginagawa mo? Ano ba talagang plano mo? Di ba sabi mo dati ayaw mong bumalik si Guoguo? Alam mo ba kung saang lugar ang pinapademolish ng Longsheng Group sa kumpanya natin? Kung saan iyon? Saan? Sa Shushui Village. Shiushui Village? Hindi ba iyan ang probinsya ni Lindahay? Iyong bayad sa demolition sa Longsheng Group, siguradong malaking halaga iyon. Tama ka dyan. Hindi ba sabi mo, iyong matandang babae ay inilipat na ang bahay direkta sa batang iyon? Ngayon, ang alok ng Longsheng Group sa mga mawawala ng bahay ay pwedeng kumuha ng pera o kaya ay direktang makipagpalit ng bahay sa lungsod. Direktang palit ng bahay? Iyong mga property sa Longsheng Group, napakalaki talaga ng halaga niyan. Siguradong ayos na ang magiging bahay para sa kasal ng anak ko. Punta tayo bukas para pumili ng bahay. Sa ganitong paraan, mukhang sulit din palang alagaan si Guoguo. Anong sulit sa pag-alaga kay Guoguo? Kapag nakuha na ang bahay, huwag mo na siyang patuluyin doon.
Talaga bang balak mo siyang alagaan habang buhay? Sige, kapag nakuha na natin ang bahay, gagawa tayo ng paraan para ipadala siya sa tatay niya. Hindi dapat makinabang ang lindahay na iyan. Sa akin siya nanggaling, pero ang tatay niya ang dapat na bumuhay sa kanya. Mama, Mama, Uncle. Handa na ang pagkain. Napakamabait naman ni Guoguo. Kain na tayo. Oo nga. Oo nga. Tara na, kain na tayo, kain na. Heto anak, kumain ka ng karne. Aba, tang laki nito. Guoguo, bakit hindi ka rito maupo? Hindi ba kakain si Guguo sa maliit na upuan? Nako, hindi na kailangan. Halika, maupo ka lang dito. Simula ngayon, ituring mo na itong sarili mong bahay. Halika, halika rito. Totoo po bang pwede na akong tumira rito? Siya. Siyempre. Halika. Guo-guo. Bukas, isasama ka namin ni Tito Wang Xiang at mamamasyal tayo sa labas. Gusto mo ba? Opo, salamat po, Mama. Sige, kumain na tayo. Mama, bakit po hindi niyo isinama si Guagua? Gumagawa ng homework si Guagua sa bahay. Maglaro ka na lang dyan mag-isa. Huwag mo na siyang intindihin. Nako, ayos na. Basta nandito ka na sa bagong bahay. Hindi ko akalain na balang araw ay makakatira rin ako sa bahay na gawa ng Longsheng. Anong sayo? Sa anak mo iyan? Hay naku, sa anak ko man. Unahan na muna ng ama na i-enjoy ito. Ayos talaga ito. Magandang araw po. Nais niyo po bang bumili ng bahay? Anong bili? Magpapalit ako ng bahay. Chairwoman Jiang, dumating na si Guoguo at ang nanay niya nandoon sila sa office. Sabi mo dumating si Guoguo? Opo, nandoon sila para pumili ng bahay. Ang bahay ni na Guoguo ay kasama sa area na lilinisin. Kung ganoon, sabihan mo siya, huwag na silang mag-abala. Ibigay mo na ng direkta kay Guoguo ang isang villa. Tama? Piliin nyo yung pinakamahal? Opo. Teka lang, ako na mismo ang magsasabi sa kanya. Opo. Sige, ipoproseso ko na online. Sige. Kayo ba ang mga pamilyang na-demolis? Tungkol sa proseso ng aming kumpanya, napakamakatao po nito. Basta't ang mismong may-ari, na siya ring anak ninyo, at ang guardian niya ay pumirma na rito, ay maaari na po kayong pumili ng bahay. Guo-guo, pirmahan mo na rito. Pirma na. Guo-guo, bilisan mo nang pumirma. Ayoko po. Bakit ayaw mo? Guo-guo, hindi ka ba makikinig kay mama? Hindi po. Hindi ko lang po alam isulat ang pangalan ko. Pwede na rin po ang tatak ng daliri o thumb mark. Sige, thumb mark na lang. Halika, Guo-guo. Isawsaw mo rito ang daliri mo. Sandali. Guo-guo, halika rito. Sinasabi ko na nga ba, kung bakit kayong dalawa ay biglang nagbago ang ugali at nagsabing gusto nyo ng alagaan ng bata. Sa tagal ng panahon, para lang pala ito sa bahay. May masama talagang balak kapag masyadong mabait. Buti na lang at ang mga magulang ng girlfriend ko ay nagtatrabaho sa Longsheng Group. Halos maloko nyo na ako. Si Guo-guo ay anak ko, kaya ang bahay sa ilalim ng pangalan niya ay akin din dapat. Ang lumang bahay ay sa nanay ko talaga. Sa pamilyang linian, kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magdikta rito? Saka, Guo-guo, nanay ko ang nagpalaki sa kanya. Huminahon po kayo. Baka masaktan ng bata. Ikaw ang nagdala ng bata rito, at ikaw rin ang kusang sumuko sa bahay na iyan. Kung hindi dahil sa bahay na ito, siguradong hindi mo rin kukunin si Guo-guo. Bitawan mo siya. Ikaw ang bumitaw. Bitawan mo siya. Bitawan mo. Tumigil na po kayo sa pag-aaway. Nasasaktan nyo na ang bata. Kapag nangyari iyon, wala nang makakapagpalit ng bahay. Bitaw! Bitawan nyo siya. Bitiw na rin po kayo. Pag-usapan po natin ng maayos ito. Sasabihin ko sa iyo, Lindahay, hinding-hindi mapapasa iyo ang bahay na ito. Tama, ang bahay na ito ay para sa aming anak. Bakit? Sa anong dahilan? Kung wala akong bahay, ano na lang ang gagamitin ko para makapagpakasal? Kung may pangkasal ka o wala na akong pakialam doon. Guo-guo, pinili mong sumama kay nanay, hindi ba? Kaya ang bahay mo ay kay nanay na rin. Guo-guo, makinig kang mabuti sa akin. Sinasabi ko sa iyo, ang bahay na ito ay talagang iniwan ng lola mo para sa iyo. Kapag kinuha na ito para sa bagong proyekto, ibibigay pa rin naman ito kay Papa. Tama ba? Ano ang
Anong ibig sabihin ng gigibain ng bahay? Ibig sabihin nito ay kailangang alisin na ang bahay. Papa, hindi maaari. Hindi pwedeng gibain ang bahay ni Lola. Ano po ang nangyayari? Ang batang ito ang may-ari at hindi niya alam ang tungkol sa pag-alis ng bahay. Hindi po ito sang-ayon sa ating patakaran. Mag-usap na muna kayo. Aasikasuhin ko lang ang ibang kliyente. Ako ang guardian niya. Kaya pumapayag kaming gibain ito. Nanay, parang awa mo na. Huwag niyo pong gibain ang bahay ni Lola. Pakiusap. Magkasundo muna kayo bago tayo magpatuloy. Guo-guo, ano ba ang problema mo? Ako ang nagluwal at nagpalaki sa iyo. Bakit masama kung kunin ko ang isang bahay mo? Ngayon, mapipilitan kang pumirma gusto mo man o hindi. Anong ginagawa mo? Hindi pa tayo tapos mag-usap dito. Anong ginagawa mo? Huwag mong sakta ng bata. Gusto mo na naman bang manakit gaya ng ginawa mo noong huli? Sinasaktan mo na naman siya. Hindi ito pwedeng gibain. Bahay ito ni Lola. Parang awa niyo na. Anong ginagawa niyo rito? Bitiwan niyo siya. Lola, Sino ka ba? Anong karapatan mong makialam sa pamilya namin? Dahil ako si Jiang Dongmei. Siya ang tagapangulo ng Jiang Dongmei? Hindi ba sinabi niyo na aalagaan niyo ng mabuti si Guo? Anong ginagawa niyo ngayon? At sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na gumawa ng gulo sa teritoryo ng Longsheng Group? Lola? Ay naku. Guo, huwag kang matakot. Nandito si Lola. Walang magtatangkang manakit sa iyo. Lola, pwede mo bang sabihin sa kanila na huwag gibain ang bahay ni Lola? Sige, hindi natin gigibain. Paninindigan ko ang sinabi ni Lola. Ikaw pala si Chairwoman Jiang. Naku, pasensya na po ha. Umalis ka nga rito. Aray, Lola, okay ka lang po ba? Akala mo ba hindi ko kilala si Chairwoman Jiang? Kung ikaw si Chairwoman Jiang, ako naman, ang hari ng lahat. Tama. Ang tagapangulo ng Jiang Dongmei, ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Paano nagawang magpanggap ng isang matandang katulad mo? At nagawa mo pang magmayabang na hindi ito gigibain. Pwe. Halika rito, bata. Traidor ka sa sarili mong pamilya. Kapag nalaman ni Chairwoman Jiang na may nagpapanggap sa kanya at hindi siya natuwa, baka hindi na niya ibigay sa atin ang bahay. Anong gagawin natin? Sinasabi ko sa inyo, ang Longsheng Group ay hinding-hindi hahayaang mangyari ang gusto nyo. Isuko nyo na iyang masamang balak nyo. Sino ka para sabihing hindi mo ibibigay? Ang asawa ko at ang Longsheng Group ay magkasosyo. Ang isang matandang gaya mo ay walang laban sa amin. Sige, tingnan nga natin kung anong galing mo. Matandang ito, lagi mo nalang sinisira ang plano ko, di ba? Ngayon, gagawin ko ang lahat. Bibigyan kita ng leksyon na hindi mo malilimutan. Guo, ayos ka lang ba? Nakakatawa ka namang matanda ka. Bakit mo ba laging sinusundan ang anak ko? Baka isa kang kriminal at balak mong kunin ang anak ko. Kriminal? Siya nga. Isa talaga siyang kriminal. Umalis ka rito. Lumayo ka sa anak ko. Lola. Ano bang ginagawa niyo? Bakit niyo ginaganito ang isang matanda? Oo nga. Sobra na iyan. Hindi nyo ba alam na isa siyang kriminal? Palagi na lang niyang sinusundan ang anak ko sa mahabang panahon. Hindi nga. May kriminal na nangangahas pumunta sa lugar na ito. Ang mga kriminal ngayon ay masyado nang mapangahas. Sinasabi nila na ang masasamang tao ay tumatanda. At totoo nga iyon. Hindi kriminal si Lola. Hindi ako masamang tao. Nailigtas ako ng batang ito. Gusto ko lang pong bumawi sa kanya. Nagbibiro ka ba? Pakinggan niyo siya. Mukha ba iyong totoo? Napakabata pa ng anak ko. Paano niya maililigtas ang buhay mo? Gumagawa ka lang ng dahilan. Humanap ka naman ng mas kapani-paniwala. Hindi po talaga kriminal si Lola. Bata, anong alam mo? Binigyan ka lang ng candy. Mabuting tao na? Narinig ko na may mga kriminal na nagnanakaw ng bata, sinasaktan sila para pagsilbihan sila sa kalsada. Napakalala nito. Dapat parusahan ng mga taong iyan. Parusahan siya. Huwag niyo pong saktan si Lola.
Sinira mo ang plano ko. Sinira mo ang mga balak ko. Talagang sinisira mo ako. Tapusin siya. Pagbayarin siya. Anong ginagawa ninyo? Asawa ko. Ikaw na naman. Ayos lang po ba kayo? Kamusta po kayo? Ayos lang po ba? Nababaliw na ba kayo? Ang lakas ng loob niyong saktan si Chairwoman Jiang? Si Chairwoman Jiang? Ikaw ba talaga si Jiang Dongmei? Tumahimik ka. Sino kayo para tawagin si Chairwoman Jiang sa ganyang paraan? Napakatapang niyo. At tignan niyo muna kung kaninong teritoryo kayo nang gugulo. Chairwoman Jiang, talaga pong hindi ko alam. Patawad po. Patawad po talaga. Pasensya na po. Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Nagkamali po talaga ako. Ngayon ka lang hihingi ng tawad? Huli na? Ano ang gagawin niyo? Laban sa batas yan. Mahal. Chairwoman Jiang, nagkamali po talaga ako. Hindi ba't pwedeng tignan niyo na ang kumpanya namin at ang Longsheng Group ay may pagtutulungan? Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Pagtutulungan? Ang isang maliit na demolition company na gaya niyo, ang lakas ng loob na makipagtulungan sa Longsheng Group? Binigyan ka na ng pagkakataon ni Chairwoman Jiang na kumita? Pero hindi ko akalain na kayo pa ang walang utang na loob. Tama na. Huwag na nating ubusin ang oras natin sa mga katulad niya. Simula ngayong araw, ang kanilang kumpanya at ang Longsheng Group ay kailanman hindi na magtutulungan. Masusunod po. Nagpahayag na ang Longsheng Group. Wala nang pagtutulungan, parang tinanggalan na rin sila ng kabuhayan sa industriya. Tapos na. Wala na lahat. Chairwoman Jiang, parang awa nyo na. Maging maunawain po kayo. Patawarin nyo na po kami. Hindi na po namin uulitin. Umaasa lang kami sa asawa ko na kumita ng pera para pambuhay sa bata. Tumahimik ka. Pambuhay sa bata? Hindi ba anak mo si Guoguo? Ano ang ginawa niyo sa kaniya? Pinabayaan niyo ang bata? Mas nakapanlulumo ka pa kaysa sa kaniya. At ikaw rin. Patawad po, Chairwoman Jiang. Akala ko po isa kayong masamang tao. Tama. Tama po, hindi po namin siya pinabayaan. Ginawa lang po namin iyon dahil nag-aalala kami para sa bata. Tigil. Hanggang sa sandaling ito, nagawa mo pa ring magdahilan. Talagang wala kang hiya. Ang habol mo ba ay si Guoguo? Ang habol mo ay ang bahay. Mula pagkabata ay iniwan nyo na siya sa probinsya. Nang pumanaw ang lola niya, ay hindi nyo man lang siya tinignan o kinamusta. Mag-isa siyang pumunta sa lungsod para hanapin ang pamilya niya. Tapos pinagtabuyan nyo pa ang isa't isa. Dahil natatakot kayong magbayad ng hospital bill. Nagawa niyong pilitin ang bata na mag-jump squat sa ospital para nang patunayan na hindi siya masama ang pakiramdam. Ang mga katulad nyo ay masahol pa sa mga hayop at hindi karapat-dapat maging magulang. May ganitong uri pala ng mga magulang? Oo nga, wala silang puso. Chairwoman Jiang, tama po ang inyong panghuhusga sa amin. Sa susunod kami ay... Wala nang susunod pa. Habang nandito ako si Jiang Dongmei, hindi na kayo makakatapak pa dito sa Jiangcheng. Chairwoman Jiang, nagkamali po kami. Talagang nagkamali kami. Ilabas sila. Alisin niyo sila sa harap ko. Masusunod po. Alam na po namin ang aming pagkakamali. Hindi na po namin uulitin. Patawarin niyo kami. Alam na po talaga namin ang mali namin. Lola, pakiusap po. Patawarin niyo na po sina nanay at tatay. Guoguo. Maawa po kayo. Patawarin niyo ang mga magulang ko. Guoguo? Matapos ang lahat ng ginawa nila sa iyo, bakit pinoprotektahan mo pa rin sila? Kasi po sila ang nanay at tatay ko. Kapag nawala sila, ay wala na ring magulang si Guoguo. Guo. Patawarin mo si tatay, anak. Guo. Totoo bang hindi ka galit kay nanay? Nanay? Siguradong may nagawa pong mali si Guoguo. Kaya ayaw na sa akin ni nanay. Magbabago po si Guoguo, pwede po ba? Guo. Hindi ako karapat-dapat na maging nanay mo. Anong ibig sabihin ng hindi karapat-dapat? Ikaw lang po ang nag-iisa kong nanay. Oo, ako lang ang iyong nanay. At ikaw lang din ang kaisa-isa kong anak. Patawad, Guoguo. Patawarin mo si nanay. Guoguo, mali si mama. Hindi ako mabuting tao. Isa akong gago. Mayroon akong napakabuting anak. Pero sarili ko lang ang palagi kong iniisip.
Wala akong kwenta. Papa, wag niyo na pong saktan ang sarili niyo. Nasasaktan po ba kayo? Hihipan po ito ni Guwo-Guwo. Mabait si Guo-Guo? Hindi masakit si Papa. Chairwoman Jiang, mali po ako. Hindi ko po dapat kayo tinalto ng ganoon, lalong-lalo na ang panggugulo sa inyong lugar. At kanina pa po ako nagkasala sa inyo. Kahit anong parusa po ang ibigay nyo, tatanggapin ko po. Kayo ay mga gago talaga. Niligtas ni Guo-Guo ang buhay ko. At hanggang ngayon, itinuturing pa rin niya kayong mga magulang. Hay, dahil dyan, hindi ko na kayo pagbabayarin. Pero, kailangan kong isama si Guo-Guo ngayon. Hindi ko nahahayaang manatili siya sa inyong mga kamay. Meron ba kayong angal tungkol dito? Basta't gusto ni Guo-Guo, payag po kami. Sa inyo po siya. Mas gaganda ang buhay niya. Guo-Guo? Nandito na tayo sa bahay. Lola, ang laki at ang ganda naman po ng bahay niyo. Salamat. Guo-Guo, mula ngayon dito ka natitira kasama si Lola. Ayos ba? Pwede na po ba talaga akong tumira rito? Siyempre naman. Guo-Guo, si Lola ay walang mga anak. At ngayon, ikaw ang para kay Lola, na tanging kapamilya. Ipapaayos ko ang kwarto mo. Maiwan ka muna rito saglit, ha? Opo. Sige, maglaro ka muna. Ha? Ano po ito? Kumusta po? May maitutulong ba ako? Nagsasalita ka? Pasensya na po. Hindi ko naintindihan ang sinabi nyo. Talaga bang pwede na akong tumira rito? Hindi ba ako palalayasin? Hindi po ba ako palalayasin sa bahay? Walang makakapagpaalis sa iyo. Guo-Guo, simula ngayon, ito na ang tahanan mo. Lola. Hindi maaari. Napagkasunduan na natin na ako ang mag-aalaga kay Guo-Guo. Bakit binabawi mo ang iyong sinabi? Chairwoman Jiang, sa totoo lang, ako pa rin naman ang tunay na ina ni Guo-Guo at hindi ko talaga kayang mawalay sa kanya. Pangako ko, aalagaan ko siyang mabuti. Ganyan din ang sinabi mo noong huli, pero paano mo ba siya tinrato? Chairwoman Jiang, kasi naman, Guo-Guo. Mama? Lola? Guo-Guo, nakaabala ba kami sa iyo? Mama, bakit po kayo nandito? Guo-Guo, maaari mo bang bigyan muli si Mama ng pagkakataon na sumama ka sa akin pa uwi? Pero, nangako po ako kay Lola. Nasasamahan ko po siya rito. Jingna, Liu, hindi sa wala akong awa. Naniniwala ako na tapat ka kay Guo-Guo, pero paano ang asawa mo? Ang asawa mo, kapag nagkaroon sila ng gulo ni Guo-Guo, hindi ako naniniwalang magiging matatag ka na papanig sa panig ni Guo-Guo. Ngayon, kung pipilitin mong ilayo si Guo-Guo, ibig sabihin nito ay handa mo na kaming kagalit ni na Jiang Dongmei. Siyempre, kung talagang miss mo na ang bata, maaari mo siyang bisitahin anumang oras, hindi ako hahadlang. Maaari ko bang isama si Guo-Guo ngayong araw sa amusement park? Noong huli siyang nasa amin, ipinangako ko ito sa kanya. Lola po, gusto ko po sumama kay Mama. Sige. Ngayong gabi ay magpapadala ako ng susundo sa kanya. Guo-Guo, masarap ba?
Masarap po. Salamat po, Mama. Guwo-guwo, sandali lang. Sasagot lang si mama ng telepono. Opo. Hello? Huwag mo na akong madaliin. Malapit na kami sa ospital. Mama, hindi naman ito amusement park. Guwo-guwo, kakatawag lang ng amusement park kay mama. Hindi sila magbubukas ngayong araw. Ayos lang ba kung dito na lang tayo maglaro ni mama? Sige po. Basta kasama ko si Mama, kahit saan ay ayos lang. Naku, bakit ngayon ka lang dumating? Guwo-guwo, huwag kang matakot. Pwede bang hintayin mo rito si mama ng sandali? Opo. Tara, tara, tara. Doc, Sigurado ba kayong ang ganitong kaliit na bata ang magbibigay ng bone marrow? Si Guwo-guwo ay ang sariling ate ni Guagua. Magkadugo sila. Tiyak na walang magiging problema sa pagbibigay ng bone marrow. Doc, iligtas niyo po ang anak ko. Bata pa po siya. Bakit siya nagkaroon ng ganitong sakit? Sige, pero napakasakit kumuha ng bone marrow, kakayanin ba ng bata? Sumang-ayon ba siya rito? Ako ang guardian niya. Ako ang nagdedesisyon. Sige, maghanda na kayo. Kung walang problema, maaari na natin gawin ang operasyon ngayong araw. Mama, hindi ba tayo lalabas para maglaro? Bakit kailangan isuot ito ni Gugo? Guwo-guwo, makikipag-unahan ka kay mama na maglaro. Ayos ba? Mula ngayon, magkukunwaring pasyente si Guwo-guwo. Kung hanggang gabi ay hindi ka mahuhuli ng doktor, si Guwo-guwo ang panalo, ha? Sige po. Tiyak na hindi mahuhuli si Gugo. Lagyan muna ng swero. Ihanda na ang operasyon. Sige. May tuturok po ba? Guwo-guwo. Kapag nanalo si Gugo, tiyak na papurihin siya ni Mama. Kailangan ko bang muling mabigo ang sarili kong anak? Sandali lang. Teka lang. Bakit po? Anong nangyari? Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Mama, ano pong nangyari? Ayos lang po ako. Hindi takot sa sakit si Gugo. Hindi ba si Guwo-guwo ay anak ko rin? Bakit ko ba siya isilang sa mundong ito? Mama, bakit po kayo umiiyak? Nagalit po ba ulit si Gugo sa inyo? Hindi na po kami maglalaro. Susuko na po si Gugo, okay? Sandali lang. Guwo-guwo. Guwo-guwo. Hindi iyon ang ibig sabihin ng mama mo. Humiga ka lang dyan. Magsalita ka naman. Hindi galit si mama kay Guwo-guwo. Naging mabuti si Guwo-guwo. Si mama ang nagkamali. Bakit po kayo malungkot? Tungkol ito sa kapatid mong si Guagua. May sakit siya. Malubha ang lagay niya. Guwo-guwo, gusto mo bang gumaling siya? Siyempre po, kapatid ko po siya. Guwo-guwo. Napakabait mo. Sige na, sige na. Huwag mo nang istorbohin ang nurse. Sa labas muna tayo. Lumabas muna tayo. Tumigil ka. Liu Fang, Bitiwan mo ako. Ospital ito. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako, sabi. Guwo-guwo. Tigil. Lola, bakit po kayo nandito? Guwo-guwo, ayos ka lang ba? Liu Fang, nagawa mong linlangin ang sarili kong anak para lang kuhanin ang bone marrow para sa anak mo? Wala ka na ba talagang konsensya? Anong ginagawa nyo? Ospital ito. Nasaan ang mga gwardiya? Security. Papa, wag mo na pong saktan si Mama. Nakikipaglaro lang po si Mama sa akin. Nagpapanggap lang po akong pasyente. Ano? Liu Fang, napakasama mo. Nagawa mong linlangin ang isang bata. Bitawan mo ako. Totoong niloko ko siya, pero wala akong magawa. Hindi tugma ang bone marrow namin ni Wang Xiang. Hindi ko kayang hayaang mawala ang anak ko.
Tama, sinabi na ng doktor na ang pag-donate ng bone marrow ay walang panganib sa buhay. Walang panganib? Kung walang panganib, bakit kailangan ninyong maging palihim? Mabuti na lang at si Chairwoman Jiang ngayon ay hindi nagtiwala kay Liu Fang at nagpabantay siya. Kung hindi ko alam kung anong mangyayari sa anak ko. Anak ko rin siya. Bakit ko siya papahamak? Pero ang anak ko, kapag hindi siya nakakuha ng bagong bone marrow, mawawala siya. Liu Fang, sinasabi ko sa iyo, sa bagay na ito, hindi ako pumapayag. Tama na. Sa harapan ng bata, hanggang kailan kayo mag-aaway? Tatay, nanay, wag na po kayong mag-away. Hindi intensyon ni nanay na lokohin ka. Ginawa ito ni nanay para iligtas ang kapatid mo kaya. Kaya po ba talaga ni Guo na iligtas ang kapatid? Napakaswerte, sa wakas ay makakatulong na si Guo sa gawain ni nanay. Ikaw, payag ka? Siyempre po hindi pabigat si Guo, isang taong may silbi si Guo. Nanay, gagalit na agad ang kapatid ko, bakit malungkot pa rin kayo? Guo, alam mo ba kung paano mo matutulungan ang kapatid mo? Kailangan kumuha ng bone marrow. Masasaktan ka ng husto. Basta maging masaya si nanay, okay na po. Hindi takot sa sakit si Guo. Guo. Patawad po. Hindi ka dapat niloko ni nanay. Sumusumpa si nanay. Hinding-hindi na po kita. Iiwan ulit. Nanay, natatakot ka ba na masaktan si Guo? Kaya mo niloko si Guo? Huwag kang matakot. Si Guo ay madalas mapasok kapag nagluluto. Hindi po takot sa sakit si Guo. Basta gumaling ang kapatid ko, pwede na kaming maglaro ng magkasama. Sige. Guo, gagaling kayo ng kapatid mo. Bakit mo ako tinitingnan? Pumayag na si Guo? Ano pa ang masasabi ko? Sino ang mag-aakalang sa tagal nating nabubuhay? Ay mas matino pa ang isang bata kaysa sa atin. Sige. Tatawag ako ng doktor o operahan na agad. Hindi maaari. Chairwoman Jiang, nakikiusap po ako sa inyo. Ang operasyong ito ay hindi makakaapekto kay Guo sa kaniyang buhay balang araw. Tama po siya, Chairwoman Jiang. Tinasama ko po kayo. Iligtas niyo po ang bata. Lola, gusto ko po na gumaling agad ang kapatid ko. Ano bang iniisip nyo? Ang ibig kong sabihin, ang operasyon ni Guo ay kailangang gawin ng pinakamagaling na doktor sa lungsod. Si Guo ngayon ay apo ko na rin. Kaya hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kaniya. Salamat Chairwoman po. Jiang. Ate, natatakot ako. Guagua, huwag kang matakot. Nandito si ate para protektahan ka. Tatay, nanay? Mama, Chairwoman Jiang, maraming salamat po sa pagbabantay sa mga bata. At salamat din po sa pagtulong sa amin na humanap ng doktor. Wala yon, maliit na bagay lang. Sabi ng doktor, silang dalawa ay maaari nang lumabas ng ospital. At may pupuntahan pa akong meeting, kaya mauna na ako. Sige po, asikasuhin niyo na po yan. Magbay-bye na kayo kay Lola. Lola! Sige. Mama, gusto ko pong pumunta sa playground ngayong araw. Mama, gusto ko rin pong pumunta. Sige, kung ganon ngayong araw ay pupunta tayo sa amusement park, okay ba? Sige po. Mama, gusto ko pong kumain ng cotton candy mamaya. Sige. Mama, ano pong cotton candy? Ang cotton candy ay parang mga ulap, matamis at malambot. Malalaman mo rin kapag nakatikim ka na mamaya. Mama, gusto ko rin pong kumain nun. Sige. Mula ngayon, kung anong mayroon si Guagua,
magkakaroon din si Guo. Salamat, Mama. Guo. Huwag kayong matakot, ililigtas kayo agad ni Mommy. Wang Xiang, gumising ka. Wang Xiang. Guagwa, huwag kang matakot. Ililigtas ka ni Daddy. Guagwa, ililigtas ka ni Daddy. Huwag matakot, nandito na si Mommy. Guagwa, Tulungan niyo ang anak ko, tulong. guagwa. Hoy, tulong po. Tulong. Pakitulong ang anak ko. Bilis. Bilisan niyo po. Nandiyan na sila. Iligtas niyo ang anak ko. Iligtas niyo ang anak ko. Guo. Tulungan niyo sila. Tulungan niyo sila. Guo. Magiging maayos din ang lahat. Bukas na. Anong ginagawa niyo? Tulungan niyo sila. Bakit huminto? Tulungan niyo po sila. Mayroon tayong problema. Kailangang malaman ninyong mga magulang. Naiipit ang dalawang bata sa magkabilang gilid. Kung puputulin namin ang kabilang parte, ay magdudulot ito ng panganib sa kabilang panig. Ngayon, desisyon nyo na ito. Anong ibig ninyong sabihin? Isa lang sa kanila ang pwedeng iligtas? Hindi naman po sigurado, pero kapag ginawa namin ito, napakadelikado nito. Iligtas niyo ang anak kong lalaki. Nagmamakaawa ako sa inyo. Iligtas niyo ang anak ko. Paano naman po kayo? Mami, masakit po. Mami, iligtas niyo po ako. Pareho ko silang anak, hindi ko kayang pumili ng isa lang. Huwag ka nang mag-atubili. Katatapos lang ng operasyon ni Guagwa. Mayroon siyang sugat ngayon. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Habang tumatagal, mas lumalala ang sitwasyon para sa mga bata. Magdesisyon na kayo. Sino ang ililigtas? Mama, tulong. Mama, iligtas niyo po ako. Mama! Guo, mabuting anak ni Mama. Ibigay mo na muna ito sa kapatid mo. Mama, ayaw mo na po ba sa akin? Mama. Masakit po kay Guwa-Guwa, Mama. Iligtas niyo ang anak ko. Iligtas niyo ang anak ko. Ang anak ko! Bilis! Bilis, ihanda ang cutter. Guagwa. Mama. Nailabas na. Guagwa. Nandito lang si Mama, nandito lang ako. Guagwa, huwag kang matakot. Mama, bumalik ka po. Mama. Saan ka pupunta? Ganito na ang lagay ni Guagwa, saan ka pa pupunta? Nasa loob pa si Guo. Guagwa. Dali, alis na tayo. Guagwa. Mama, huwag kang umalis, Mama. Iiwan niyo na naman ba si Guo? Mama. Guo. Nagkamali si Mama. Ako lang ang tanging ina mo, at ikaw lang ang kaisa-isa kong anak. Guo, patawad. Hindi ka dapat niloko ni Mama. Pangako, hindi na kita iiwan kailanman. Mama, masakit po para kay Guo. Mama, ano po ang cotton candy?
Ang cotton candy ay parang ulap, malambot at matamis. Malalaman mo rin kapag nakatikim ka na. Mama, gusto ko rin pong kumain yan. Sige, mula ngayon, kung ano ang meron si Guagua, meron din dapat si Guoguo. Salamat po, Mama. Ito na ba ang cotton candy? Bata, huwag kang matutulog. Lumaban ka. Ambulansya, 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 ambulansya. Hello po, Doc. Kumusta na po ang bata? Nagtamo ng matinding pinsala sa utak ang bata at mukhang mahihirapang magising pa siya. Mayroon ba kayong contact details ng mga magulang niya? Nasa akin po ang numero ng magulang niya. Tatawagan ko na siya ngayon. Sige, tara. Mabuti naman at walang nangyaring masama sa bata. Mabuti naman at ayos lang si Guagua. Hi. Ganyan na ang kalagayan ng anak natin. Saan ka pa pupunta? Hindi ko alam kung kumusta na si Guoguo, kailangan ko siyang hanapin. Alam mo ba kung nasaan siya? Saan mo naman siya hahanapin? Ako. Hello, Nay. Maayos na si Guagua. Nandito pa kami sa ospital. Sige po, Nay. Huwag na po kayong mag-alala. Hello? Hello? Kayo po ba ang magulang ni Liu Guoguo? Opo, ako nga po. Ako ang tatay ng bata. Salamat sa pagligtas niyo sa anak ko. Wala na sa maayos na kalagayan ng batang babae. Ano? Opo, dinala na siya sa ward. Pumunta na kayo agad dito. Sige po, sige. Naintindihan ko. Papunta na kami agad. Bakit parang wala kang tunog kung maglakad? Sino ang kausap mo sa telepono? May balita ba tungkol kay Guoguo? Oo, tumawag lang ang rescue team. Nandito sa loob ng ospital si Guoguo. Siya ay... Anong nangyari sa kanya? Magsalita ka. Anong nangyari kay Guoguo? Magsalita ka naman. Anong nangyari kay Guoguo? Huminahon ka muna. Ayos lang siya. Napakaswerte ng batang ito. Sa kabila ng lahat, kaunting galos lang ang natamo niya. Talaga? Siyempre naman. Kakatawag ko lang kay Chairwoman Jiang at magpapadala raw siya agad ng susundo kay Guoguo para mabantayan natin ng maayos si Guagua. Salamat at maayos lang ang lahat. Masyadong malaki ang utang na loob natin sa batang iyon. Kapag bumuti na ang lagay ni Guagua, babawi tayo ng husto kay Guoguo. Sigurado iyan. Pagkatapos ng lahat, niligtas ni Guoguo ang buhay ni Guagua. Sige, samahan mo muna rito si Guagua. Ako na ang magbabayad sa hospital bill. Sinabi ko naman sa iyo na maliit na bagay lang ito, pero pinilit mo pa rin akong dalhin dito sa ospital. Aksaya lang ito sa oras. Kundi sana ay nakita ko na si Guoguo ngayon. Chairwoman Jiang, kayo po ang chairman ng Shenglong Group. Ang kalusugan nyo ay hindi dapat mapabayaan. At saka kasama naman ni Guoguo ang nanay niya na mamasyal. Hindi pa siguro matatapos iyon agad, di ba? Iniisip ko lang kung kumusta na ang pasyal ni Guoguo. Tumawag ka nga at magtanong, tingnan mo kung kailan na siya pwedeng sunduin. Sige po, alam ko pong nag-aalala kayo sa kanya. Chairwoman Jiang, si Wang Xiang ba iyon? Bakit siya nandito? Oo, siya nga yon. Di ba kasama niya dapat si Liu Fang para ipasyal si Guoguo? Tama ka. Anong ginagawa niya rito? Puntahan natin siya. Opo. Kapag nagising ang batang ito, siguradong sasabihin niya kay Chairwoman Jiang na iniwanan natin siya basta-basta. At kapag nangyari iyon, siguradong parurusahan tayo ni Chairwoman Jiang. Bata, wag mo akong sisihin. Sisihin mo ang malupit mong tadhana. Dahil kapag nagising ka, tapos na ang maliligayang araw ko. Sana sa susunod mong buhay, magkaroon ka na ng mas mabuting kapalaran. Chairwoman Jiang, bakit po kayo nandito? Pumunta ako sa ospital para sa isang maliit na check-up. Hindi ba't sinama mo si Guoguo para mamasyal? Bakit ka nandito? Dinala na po namin ang bata sa play park pero biglang nag-abiso ang ospital at sinabing malubhana ang kalagayan ng nanay ko kaya nagmadali po akong pumunta rito kaya hinayaan ko muna ang asawa ko na dalhin ang dalawang bata para mamasyal
Ganoon pala ang nangyari. Kung ganoon ay hindi na ako mang-aabala, magpapasundo na lang ako para kay Guoguo mamaya. Sige po, pare pwedeng ipahatid ko na lang kay Liu Fang. Mag-iingat po kayo, President Jiang. Nabalitaan mo na ba? Dito sa ospital natin, may dinalang batang babae na biktima ng aksidente sa kalsada. Sobrang lala ng natamo niyang sugat, pero mukhang hindi siya inaasikaso ng mga magulang niya. Totoo ba? May ganoon palang klase ng mga magulang? Oo, ang sabi noong mangyari ang aksidente, iyong lalaki lang ang inisip ng mga magulang, iniwan lang nila ang batang babae sa pinangyarihan. Mukhang wala na talagang pag-asa ang batang iyon. Sino ang batang sinasabi niyo? Nasaan siya? Nasaan siya? Dinala na po namin ang bata sa play park, pero biglang nag-abiso ang ospital na malubha na ang kalagayan ng nanay ko. Kaya nagmadali akong pumunta rito, kaya hinayaan ko na muna ang asawa ko na isama ang dalawang bata para mamasyal. Mali. Klarong braso ng bata iyon. Guoguo. President Jiang, Guo-guo, narito na si Mama. Antayin mo ako. Pakiusap, antayin mo si Mama. Guoguo. Ngayong sa wakas ay nagkaroon na ng kadugo ang lola mo. Pakiusap, wag mo kaming iiwan. Hindi pwede. May igi kung mag-iiwan iyon ng pilap. Guo-guo. Guo-guo. Tawagin niyo ang doktor. Opo. Ha? Bakit ang oxygen mask na ito? Bakit bigla na lang natanggal? Wang Xiang, anong nangyayari sa'yo? Hindi ba sabi mo nakauwi na si Guoguo? Ginawa ko lang iyon dahil ayaw kong mag-alala ka. Narito na ang doktor. Maayos naman ang lahat. Huwag po kayong mag-alala. Lumabas ka dito. Sabihin mo, bakit mo ako niloko? Hindi ko ba sinabi sa'yo? Ayaw ko lang talagang mag-alala ka. Huwag mo na akong lokohin. Kung hindi ko lang narinig mula sa nurse ngayong araw. Malamang, hindi ko na muling makikita ang anak ko. Sinasadya mo ang lahat ng ito. Mula nang dumating si Guoguo sa lungsod, ayaw mo na talaga sa kanya. Mahal ko, maling-mali ang iniisip mo sa akin. Kung talagang malupit ako, bakit pa ako palihim na pupunta rito sa ospital para makita si Guoguo? At saka, binilin ko pa sa mga nurse na alaga ang mabuti si Guoguo dito. Talaga? Mabuti ka palang tao? Inamin ko, noon ay hindi ko talaga gusto ang batang iyon, pero siya naman ang nagligtas sa buhay ng anak ko. Dapat lang na maalala mo iyan. Pero tungkol sa nangyari kay Guoguo, hindi mo dapat iyon itinago sa akin. Mahal ko, alam ko nang nagkamali ako. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong mahahanapan natin si Guoguo ng pinakamagaling na doktor. Sabi mo iyan ha? Liu Fang. Pati ba ang mga kasinungalingang iyan ay papaniwalaan mo? Liu Fang. Paniniwalaan mo ba ang kasinungalingang iyan? President Jiang, ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi ko po maintindihan. Sabi mo takot kang mag-alala ang asawa mo. E paano naman ako nung pumasok ako kanina at tinanong kita, bakit hindi ka nagsabi ng totoo? Gusto ko lang munang linawin ang sitwasyon at pagkatapos ay...
Tama na, nagsisinungaling ka pa rin. Pagkapasok ko kanina, nakita ko ang oxygen mask ni Guo ay tinanggal na. Huwag mong sabihin, hindi mo ginawa iyon. Buti na lang at dumating kami sa tamang oras. Kundi, wala na sana sa buhay si Guo ngayon. Wang Xiang, gusto mo bang tapusin ang buhay ni Guo? Hindi. Noong pumasok ako, natanggal na ang oxygen mask na iyon. Ako, wala talaga akong kinalaman doon. Ang ganyang mga kasinungalingan ay mapapaniwala mo lang sa isang batang 3 taong gulang. Liu Fang, talaga bang naniniwala ka sa kanya? Mahal, dapat kang maniwala sa akin. Paano ko naman magagawa ang ganoong bagay? President Jiang, alam ko pong nag-aalala kayo kay Guguo, pero hindi niyo pwedeng dahil lang kay Guguo ay sirain niyo na ang pagsasama naming mag-asawa. Liu Fang, isang tanong lang. Naniniwala ka ba? Mahal, mahal ko. Huwag mo akong tawaging mahal. Kaya mas pipiliin mong maniwala sa ibang tao kaysa sa akin? Paano ako maniniwala sa iyo? Karapat-dapat ka bang paniwalaan? Sa totoo lang ay matagal ko nang alam kung anong klaseng tao ka. Pero para mapanatili ang ating pamilya, nagpanggap akong walang alam, kahit na naging kawawa ang anak ko. Pero hindi ko inakalang. Gusto mo pa palang tapusin ang buhay ni Guo. Wang Xiang, isa kang hayop na walang awa. Ako pa ang hayop? Kahit pa sabihin ako ang gumawa, anong pakialam nyo? Simula nang dumating ang batang iyan sa pamilya natin, doon lang tayo nagkagulo ng ganito. Wang Xiang. Wang Xiang. Napakawalang hiya mo. May konsensya ka pa ba? Katatapos lang iligtas ng anak ko ang anak mo, pagkatapos ay ganito ang itatrato mo sa kanya? Ako pa ang walang hiya? Anong karapatan nyo na pagsalitaan ako ng ganyan? Kahit papaano, maayos ako sa sarili kong anak. Kayo? Kayo ba? Paano nyo itrato ang sarili ninyong anak? Liu Fang, pumunta sa iyo ang anak mo, pero pinalayas mo lang siya sa bahay nyo. Pero maliwanag na ikaw ang... Huwag mong ipasa ang lahat ng sisi sa akin. Kung talagang mahal mo siya, paano mo natitiis na hayaan siyang magpagalagala sa labas ng gabi na? Paulit-ulit mo siyang ginagamit at niloloko. Wala kang pakialam sa sarili mong anak. At ikaw rin, Linda Hai. Anong ginawa ko? Dahil lang sa gusto mong makatipid sa gastos sa ospital, pinag-frog jump mo ang anak mo sa ospital. Para lang sa bahay, paano mo nakuha na hiyain ang sarili mong anak sa harap ng maraming tao? Nakalimutan mo na ba? Ako na ang masamang tao. Pero masahol pa kayo sa hayop. Tigil na. Huwag mo nang ilihis ang usapan. Kahit na nagkulang sila bilang mga magulang, hindi iyon sapat na dahilan para pagbayarin mo si Guo. Lalo pa, iniligtas lang ni Guo ang buhay ng anak mo. Ang taong tulad mo ay hindi tao ang turing sa sarili. Ipamahagi niyo ito. Simula ngayong araw, kung sino mang kumpanya ang kumuha kay Wang Xiang ay magiging kalaban ko ni Longsheng Group. Opo. Ibaban mo ako? Ibaban kita. Hindi ka karapat-dapat. Ngunit sinisiguro ko sa iyo, sa buong Jiangcheng, wala ka nang magiging lugar na matatapakan. Wang Xiang. Tama ka. Hindi nga ako karapat-dapat na maging ina. Pero simula ngayong araw, pag-aaralan ko ng maging mabuting ina. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa aking anak. Ang unang bagay na gagawin ko ay ang makipag-divorce sa iyo. Anong sinabi mo? Sigurado ka ba? Oo. Hindi ko nahahayaang saktan mo pa ang anak ko. At hindi ko hahayaan ang anak ko na lumaking kasama ang taong katulad mo. Nasaan ang pamilya ni Lin Guo?
Gising na po si Guo-Guo. 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 Guo-guo? Kumusta ang nararamdaman mo ngayon? Guwa-guwa, mayroon bang kahit anong bahagi ng katawan mo na hindi komportable? Guo-guo. Guo-guo. Anong nangyayari sa iyo? Ako ito, ang lola mo. Lola, Guo-guo. Ako ang mama mo. Hindi mo na ba ako nakikilala? Mama, gusto mo pa po ba si Guo-Guo? Guo-guo. Ano ba ang sinasabi mo? Paano namang magagawa ni mama na ayawin ka? Pero, noong huling nasa kalsada tayo, kahit anong tawag ko sa inyo, hindi po kayo lumingon sa akin. Mama, nasugatan po bang kapatid ko? Kaya po kayo nagagalit sa akin, Mama. Huwag na po kayong magalit. Ibibigay ko na lahat ng cotton candy sa kapatid ko. Guo-guo. Patawad. Kasalanan ni mama. Nagkamali si mama. Maaari mo bang patawarin si mama? Kahit isang beses lang. Hindi ko akalain na napakaganda pala ng samahan ng dalawang batang ito. Siyempre. Dahil magkapatid sila. Tungkol naman kay Linda Hai, ano ba talaga ang nangyayari sa kanya? Bakit parang nitong mga nakaraan ay hindi na siya mahagilap? Sabi niya ay marami lang siyang ginagawa ngayon. Talaga? Dapat kang mag-ingat. Huwag kang papayag na maloko ng kahit sinong lalaki. Ay naku, alam ko na po iyan, ma. Oh, hindi ba si Linda Hai iyon? Hindi ba si Linda Hai iyan? Ha? Siya nga talaga iyan. Uy! Sa loob ng maraming araw ay naistorbo kita at gumugol ka ng mahabang oras para samahan ng bata. Naku, ano bang sinasabi mo? Hindi ba responsibilidad ko rin ito? Pero, paano ang trabaho mo sa construction site? Ayos lang. Nakalive na ako. Tara. Ang husay mo rin, Linda Hai. Hindi ba dapat ay nasa construction site ka at nagtatrabaho? Bakit napadpad ka rito para mag-alaga ng bata ng ibang tao? Tita, Pingping, bakit kayo napunta rito? Linda Hai, hindi ba sabi mo ay busy ka kamakailan? Anong ginagawa mo rito? Mama. Huwag kang maingay. Gusto ko sanang samahan ako ng tito na to para hanapin ang papa ko. Ikaw pala, Linda Hai, hindi ba ang sabi mo ay anak siya ng katrabaho mo? Sige, naiintindihan ko na. Anong paghahanap sa papa? Ang batang ito ay malinaw na idahilan mo lang para sa panloloko niyo ng masamang babaeng ito. Pingping, hindi ganoon iyon. May sakit ang bata. Hindi niya kayang mag-isa, kaya naman pumunta ako rito para tumulong. Walang hiya. Talaga bang napakabait mo? Sa tingin ko, malamang ay may masama kayong relasyon ng babaeng ito. Nagkaroon na kayo ng anak at nagagawa mo pang mangakit ng iba, napakawalang hiya mo. Huwag mong pagsalitaan ng masama ang mama ko. Talagang mumurahin ko siya, bakit? Dapat lang sa kaniya ang kutsain. Bagay lang iyan sa kaniya. Tita, lahat ng ito ay kasalanan ko. Pwede bang huwag mo nang takutin ang bata? Che, anak niya iyan, bakit ka ba nag-aalala? O baka naman talagang anak niyo siyang dalawa? Bakit mo pinahahalagahan ang bata niya? Anak niyo ba siya? Ano na? Bakit hindi ka makapagsalita? May itinatago ka nga. Linda Hai, galing ka na nga sa probinsya. Pangalawang kasal mo pa ito. Tinanggap kita ng buo. Pero nakuha mo pa akong lokohin. Napakawalang hiya mo. Nagkakamali po kayo, hindi naman ginagawa ni Linda Hai iyon. Tumahimik ka. Ang kakapal ng mukha niyo. Mama! Bakit ka nananakit? May gana ka pang itulak ako? Inagaw mo ang kasintahan ng iba. Pagkatapos itutulak mo pa ang anak ko, pareho kayong mga traidor. Sino ang tinatawag mong traidor? Ayusin mo ang pananalita mo. Bakit? Totoo naman ah. Huwag mong hawakan ang nanay ko. Bakit? Tama na. Linda Hai, ipaliwanag mo sa akin ang totoo ngayon din. Balak mo ba talagang kampihan ang babaeng ito? Ito ba ang isasagot mo sa kabutihan ko? Pingping, maniwala ka? Wala akong ibang babae. Sumusumpa ako. Kung nagsisinungaling man ako,
Matusok man ako ng kidlat. Ang salita ng mga lalaki, puro lang yan, kasinungalingan. Sabi mo nag-overtime ka sa opisina, yun pala nakikipaglandian ka na? Linda Hai, kung sinasabi mong wala kang ginawang masama, bakit kasama mo, nang palihim ang babaeng ito, magsalita ka? Sige na, sumagot ka. Dahil kailangang alagaan ng anak ko. Tunay ko siyang anak. Anong sabi mo? Pingping, patawad po. Ako ang nanlinlang sa iyo. Noong araw na pumunta si Guoguo sa construction site, pinuntahan niya talaga ako noon. Dahil ako ang tatay niya. Tatay, Sabi mo siya. Anak mo siya? Napakagaling. Ikaw na walang hiyang manloloko ka. Ikaw, niloko mo kami sa kasalang ito. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Pingping, patawad po. Dahil naging makasarili ako, nasaktan kita, at nasaktan ko rin si Guoguo. Sa totoo lang, nung simula pa lang, para sa bagay na ito, ay labis ang panunumbat ng konsensya ko. Sising-sisi talaga ako. Nagsusumamo akong parusahan mo ako, kahit ano pa iyan. Manloloko. tatay. Pingping, patawad po. Sapat na ba ang patawad? Ikaw na walang hiyang manloloko. Sobra ang panlilinlang na ginawa mo sa anak ko. Parurusahan kita. Parurusahan kita. Parurusahan kita. Tapusin kita. Tapusin kita. Pagbabayarin kita. Pagbabayarin kita. Basta't mawala ang galit niyo po, handa akong tanggapin ang anumang parusa niyo. Tita, wag ka nang umiyak, pakiusap. Ang tatay mo ay isang malaking manloloko. At ikaw naman ay maliit na manloloko. Kayong mag-ama ay magkasabwat na niloko ako. Ngayon, ano pang saysay ng pagpapanggap na iyan? Tita, patawad po, kasalanan po ito ni Guo-Guo. Ibibigay ni Guo-Guo ang candy ko sa inyo. Kaya wag na po kayong magalit, sige na po. Walang may gusto sa basura mo. Sino ang may kailangan sa basura mo? Hindi po ito basura. Tita, tingnan niyo po. Pwedeng kainin ito. Madumi na ang candy na yan. Bakit mo pa sinusubsob sa bibig mo? Sabi po ni Lola, bawal mag-aksaya at sa buong buhay ni Guo-Guo, ngayon lang siya nakatikim ng ganitong kasarap na candy. Kapag nalaman ng lola mo na kumakain ka ng maduming bagay, tiyak na papagalitan ka niya. Hindi po mangyayari yon. Dahil ngayon, hindi na pinapansin ng Lola si Guo-Guo. Bakit? Alam ko na. Siguradong pinagalit mo ang lola mo, di ba? Maliit ka pa lang, mandaraya ka na, sinungaling. Sabi po nila, wala na po si Lola. Kaya naman, pumunta ako rito sa lungsod para hanapin ang papa at mama ko. Tita, wag na po kayong magalit sa papa ko, please. Sige. Kung gusto mong patawarin ko ang papa mo, umalis ka rito, lumayo ka rito, dahil hinding-hindi ko aalagaan ang anak niya. Sige po, ngayong pupunta na si Guo-Guo sa bago niyang lola. Ibig po bang sabihin ay mapapatawad niyo na ang papa ko? Bagong lola? Anong pinagsasabi mong bagong lola? Tingin ko ang batang ito ay naguguluhan na. Hindi po, ayaw na sa akin ng papa at mama ko. Kaya kinuha ko uli ni Lola nun. Linda Hai, sabi mo wala kang anak, di ba? Sino siya? Hindi. Hindi ko po alam. Hindi ko siya anak. Kaya dahil ba sa akin, itinatwa siya ni Linda Hai? Tita, wag na kayong mag-alala, hindi po pabigat si Guo-Guo. Patawarin niyo na po ang papa ko. Anong pabigat? Napakabata mo pa. Saan mo natutunan ang mga salitang yan? Sabi po kasi ng lahat, Lahat? Sino ang mga sinasabi mo? ang mga tao po sa nayon namin, maging sina papa at mama, iyon din ang sinasabi. May bagong tahanan na si Guo-Guo, hindi na po namin kayo iistorbohin ni papa. Bakit ka po nasa ospital? May sakit ka ba? Nagbigay po ako ng bone marrow para sa kapatid ko. Habang kasama ko, sina mama at tito na mamasyal, naaksidente po kami. Aksidente? May kapatid ka pala?
Anak po siya ni Mama. Hindi po siya anak ni Papa. Iniwan ka na nga ng nanay mo, tapos nagbigay ka pa ng bone marrow sa anak niya. Talaga bang ginusto mo iyon? Siyempre po, binilhan pa nga po ako ni Mama ng candy. Basta maging masaya lang si Mama. Pingping, wala kang kwenta? Sinusubukan kitang ipagtanggol laban sa lalaking iyon? Bakit ka tumatakbo? Bakit nandito ang batang ito? Inutusan ka ba ng tatlo mo na gambalain ang anak ko? Magsalita ka. Tama na po, ma. Problema po ito ng matatanda. Huwag po nating idamay ang bata. Napakabait mo talaga. Anong ginagawa niyo pa rito? Alis na. Mabuti kang bata. Pero ang tatay mo, hindi mabuting ama. Kasalanan ko ito? Tama ang sinabi ng auntie. Hindi ako naging mabuting ama. Pero pangako, sa susunod ay magiging mabuti na akong ama para sa iyo. Paano po kung ang auntie ay hindi na makipag-usap sa inyo? Hayaan mo na kung hindi niya ako kausapin. Nandito naman si Guo, di ba? Di ba? Papa. Hindi po iiwan ni Guagua si Papa. Liu Fang. Nakipaghiwalay ka sa akin para lang makipagbalikan kay Linda Hai at isinama mo pa ang anak ko. Kung hindi ako magiging masaya, sinisiguro ko na hindi ka rin magiging masaya. Hindi ba sinabi ni Chairwoman Jiang na maghintay tayo sa loob ng ospital? May ipapadala ba siyang susundo sa atin? Nasa ospital na ang dalawang batang ito ng maraming araw. Hindi na sila makapaghintay na lumabas. Lola? Guo. Lola, nandito na si Lola. Papa! Guwa. Bumaba ka. Tayo na. Papa! Kinabahan po ako sa ginawa mo. Guo, maayos ka lang ba? Chairwoman Jiang, anong gagawin natin sa kanya? Wang Xiang, nawala ka na talaga sa katinuan. Walang hiya ka? Hindi pa ba sapat na pinahirapan mo ang anak ko noon? Chairwoman Jiang, pakiusap dalhin niyo na siya sa presinto. Ilayo na siya. Opo. Mama, pakiusap po. Iligtas niyo si Papa. Sandali lang. Wang Xiang, tatanungin kita ulit. Bakit ka biglang huminto kanina? Hindi lang naman kayo ang mga magulang. Narinig ko kasing tinatawag ako ni Guagua kanina at bigla na lang akong natauhan. Ituturing kitang tao sa pagkakataong ito. Pero kahit ganoon, hindi pa rin kita pagbibigyan. Karapat dapat iyan sa iyo. Alam ko. Guagua, sa susunod na wala si Papa sa tabi mo, makikinig ka dapat kay Mama. Naintindihan mo ba? Opo. Papa, huwag ka po munang umalis. Sige na. Babalik din agad si Papa. Guagua, huwag ka nang umiyak. Ang papa mo ay tiyak na babalik sa tabi mo gaya ng aking papa at mama. Sige po. Lola, kaarawan ni Guagua ngayon. Miss na miss ka na ni Guagua. Lola, doon po ba sa langit mabuti bang lagay mo? Mama, bakit mag-isa pa rin si Guo? Kapag hindi ka sumunod sa akin, iiwan din kita ditong mag-isa sa probinsya. Tara na.
Guwo-guwo, kain na tayo. Guwo-guwo, dali rito. Bilisan mo. Tingnan mo ito. Salamat Lola at sinamahan niyo ako sa aking kaarawan. Baka ito na ang huling beses na magse-celebrate si Guwo ng kaarawan dito. Opo. Guwo-guwo. Gigibain na ang bahay na ito? Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Opo, nakapag-isip na po ako. Kung nasaan ako, doon na rin ang bahay namin ni Lola. Anak, dali. Humiling ka na, mag-wish ka na. Ate, mag-wish ka na dali. Gusto ko na kumain ng cake. Maligayang kaarawan. Guguwo, maligayang kaarawan sa iyo. Kainan na ng cake.